So, welcome back sa ating channel mga kadiyo. Ang problema ho, ang mga diskaya, yung Janet Lim Napoles, nito pong flood control scam. Di ba? Sila ho'y nagbibigay ng mga pera sa mga kongresista. Sarado na para kina Curly at Sara Diskaya ang House Witness Protection Program. Yan ang tindig ni House Infrastructure Committee Chairperson Terry Ridon sa isang forum kanina. Anya, ang sakop lamang ng programa ay yung hindi most guilty sa issue. At malinaw raw na walang dahilan para sa Diskaya couple na maging bahagi nito dahil aminado silang nakipagsabwatan sa ilang DPWH officials at ilang congressmen na dawit sa flood control scandal. Matitest yung kanila pong kredibilidad on two things. Una, sino ho yung mga kasama sa ledger bago 2022? Pangalawa, bukod sa mga kongresista, meron bang mga senador? Sa isang press conference ng Diskaya couple, 2022 lamang daw umano ang hiningi ng komite kaya ito lang ang kanilang ibinigay. Handa naman daw silang ipresenta ang buong listahan kung hihingiin ng Infracom. Yung una kong tanong, sino nagsabi sa kanila na 2022 onwards lang ilalagay sa affidavit? Senador ba yun? Hindi ba? O yung abogado lang ko yung nagsabi? Kasi ang totoo naman, kung gagawa ka ng affidavit para sa katotohanan, sabihin mo na lahat, hindi ba? Truth gaps kung tawagin ito ni Congressman Ridon. Anya, inconsistent ang rason at statement ng mga Diskaya at ibang-iba ang ginagawa ng mga ito kumpara sa former DPWH officials na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza na may kasamang mga resibo ang testimonya. Ibinahagi ni Ridon na sa kasalukuyan umalis na si former project engineer JP Mendoza sa House Protective Custody para makasama muli ang pamilya. So, ito lang po ang ating news update ngayon mga kadiyo. And please comment down below kung ano ang masasabi nyo sa video na ito. And please pakisupport naman ang ating Facebook page para magpatuloy pa tayo sa paggawa ng bagong news update. Maraming salamat po at magandang araw.